Sausawan na! Okay mga ka-vibes, good morning, good afternoon na pala, 12:04 already at syempre mga ka-vibes at nagbabalik si Funny Perdule after ng Funny Moments on Radio dahil ngayong araw is a very special day for all Filipinos out there at syempre FM radio is now on, online na naman po tayo dahil syempre kasama po natin si Ginoong Jerry Miller para sa ating State of the Nation address ni Pangulong Marcos, third State of the Nation address. Okay, Sir Jerry Miller, what is in store? Yes, you're right. Third, SONA na ng ating Pangulo, and of course marami pong aabangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Baguio City. And sa pag-iikot-ikot natin, specifically yesterday pa at saka kanina, maraming nagsasabi na ang pinakauna dapat daw natutukan ng ating Pangulo is yung Pogo Hub. Ayan. Okay. Kasi nga, ito yung isa sa mga pinaka-relevant na dapat na issue na tutukan ng ating Pangulo dahil isa ito sa naging explosive ika nga na issue dahil ang daming nasabi dito tulad ng COMELEC, di ba? Tulad ng nalabagin nila, dapat daw ang COMELEC ripasuhin daw ang pagbibigay nila ng with regards sa filing of candidacy, dapat maging stricto talaga. They have to make sure na yung mga nagpa-file ng candidacy nila at the same time yung mga tumatakbo, they are really Filipinos. Saka dapat merong educational background kasi para at least meron tayong voice every time we speak sa mismong Congress, sa Senate, dapat meron talaga tayong may laman, di ba? Parang ganon, para may sarili kang opinion, para it's not about the left and right naman kasi yan eh. It's about yung opinion para sa progress ng Pilipinas. Okay. So, ngayon, ang isa sa mga tututukan daw, asahan natin mga kababayan natin, ang isa daw sa pinaka malaking sasabihin ng ating Pangulo sa kanyang SONA ay ang pagkakaroon pa rin natin ng advancement when it comes sa ating economy. Ayan. So medyo sa akin to Funny Bird, medyo in general to sa akin. Gusto ko mga specifics. So we have to make sure na alam natin bilang mamamayang Pilipino ano ba talaga yung gusto ng Pangulo na mas what do you call that? Ma-accomplish ulit itong darating na naman na 1 year ng kanyang panunungkulan, di ba? Kasi every year naman ang SONA. And this time, gusto nating malaman ano ba yung i-report din ng ating Pangulo with regards sa mga specific issues sa ating bansa tulad ng West Philippine Sea issue. Ano ba yung hindi ko alam kung ano ba talagang stand natin. Ang stand talaga natin, tulad ng mga nababanggit sa mga news, is sa atin ang West Philippine Sea. So we have so much information on social media na minsan ang gulo, hindi natin alam kung sino ang papaniwalaan natin. Yan ang isa sa mga dapat natutukan din, ang mga emergence of fake news. Ayan, kasi hindi nga alam, tayo nga ng mga media kung minsan medyo napaparang tayo. Totoo ba tong source na to? Totoo ba tong news na to? And then, what more yung mga ordinary mamamayan? Considering the people who are talking are former cabinet members din. Exactly. Diba? Mga ganon. Former leaders din ng Pilipinas. So, hindi natin alam who is more, who is right and who's wrong, diba? Kaya ang talaga, Funny Bird, ang magulo ang mundo. Ika nga. And also, isa sa mga tututukan daw ng ating Pangulo ay ang pagkakaroon ng tawag nito, connectivity. Ayan, connectivity ng ating gobyerno sa mga mamamayan. So, ito siguro yung mga social projects. Let's say, for example, mga babahay and of course, mga... Alam mo, itong mga Pogo Fiasco, itong One Big Happy Family, issue ng issue ng Pilipinas. Pero ang mas matinding issue is yung mga mamamayan. Correct. What will they get sa mismong when it comes to may inflation ba? Ang mga basic commodities ba? Tumataas ba? Trabaho, mas marami ba? Yun ang gusto nating malaman bilang ordinary Filipino citizens, di ba? And syempre, sa lahat ng mga tao, ina-expect talaga nila maraming mga good news ang report ng ating Pangulo. And syempre, isa dyan ang accomplishment niya. Let's say, for example, for the whole year nga. And
ang dami-daming issue na lumabas doon sa Oo. kanyang panunungkulan tulad nga ng Pogo Hubs, Oo. West Philippine Sea, and yung mga, hindi ko naman pwedeng sabihing trivial matters lang to, pero it still is relevant kasi nga pera to ng tao. Oo. Yung 20 million na budget for the food. Okay. Tama. Isa rin yan. Anong masasabi mo dyan, Funny Bird? Depende kung ilan, kasi kunyari, sa kwan kasi ako sa wedding industry. Okay, So, okay. hindi mo So alam, you have a gauge kung paano. hindi mo alam kung ilang packs ang mapapakain ng 20 million. Okay, okay. Sino ba yung mga taong papakainin ng 20 million? Gusto natin malaman yon. Kasi kunyari, 1,000 lang yan. 20 million is big sa 1,000. Pero kunyari, ang papakainin niya, aabot ng milyon, pwede naman siguro, di ba? Pwede naman. At saka itong mga Hindi natin alam kung ano yung numbers. marami tayong marami tayong tawag nito, mga dignitaries, marami mga bisita ngayon. Actually, Okay. ang batasang pambansa, more than 1,000 ang capacity. So ngayon, ang expected daw is 2,000. So, talagang jam-pack. Nagdagdag daw sila ng 500 plus na monoblocks dun sa mismong Batasan Complex para ma-accommodate yung mga bisita. And sa bagay, sabi mo nga, depende sa mga taong darating or dadalo. And ito mga mga high-profile na mga individuals. Saka hindi mo pwedeng pakainin. Kunyari, sabihin natin, hindi ko naman minamaliit, ano? Pero kunyari, sa isang mamamayan, isang security guard, iba yung kakainin ng isang normal na tao sa isang mambabatas. Pwede. Kasi syempre, makikita yan ng buong mundo. Ito lang pala yung pinakain sa mga dignitaries, sa mga Correct, international people So, na magre-reflect media. yan dun sa gobyerno ng Pilipinas. Oo. And of course, isa sa mga criticize actually ng mga ibang mga bansa kung minsan is yung how are we going to deal or nakukan ba natin na medyo nawala ako na naasikaso ba natin ng tama yung mga bisita natin. Oo. Saka yung pagpapakain natin ng masarap, PR yan sa ibang bansa. Correct. Kung meron mang tiga ibang bansa. Lalong-lalo na pag ang mga Pilipino kasi, we are known for being hospitable. That's right. And if there are dignitaries that would come sa ating bansa and they would be treated luxuriously and yung well-treated sila, syempre maganda yung feedback. Saka actually hindi ang kunyari meron kang bisita from international, Right. hindi mo lang naman papakainin sa mismong zona yan eh. Papakainin mo yan sa kanilang pag-stay sa Pilipinas. Correct, di ba? correct. So you won't feed them yung mga tuyo-tuyo lang, mga yung mamalit, yung kunyari yung $1 lang kung titignan mo ang presyo, kasi syempre it will reflect kung ano yung mismong pagiging sa gobyerno ng Pilipinas, paano yung governance, paano yung PR all over the world. Kunyari pumunta tayo sabihin natin sa US. Pinakain lang tayo na hamburger. Ano ang implication nun? Isipin mo, Oh. am I worth hamburger lang? That's right, Di di ba? ba? Ano ang implication? Naghihirap ang bansa kasi hamburger lang ang pinakain. At yun ang makikita mo sa mismo Amerika pag ganon, di ba? Correct, oo. So pag punta mo sa Pilipinas, tingnan mo din ng fine dining para at least makita nila Exactly. na you're very hospitable considering isa sa mga malaking factor sa pagiging Pilipino ang pagiging hospitable. Oo. And also, Funny Bird, alam mo ba na isa ito sa mga questions ng mga Pilipino. Okay. Pero hindi kasi nila naisip and or na-foresee kung ano ba talaga yung implication nito sa international That's community. right. Oo. And also, maraming ang bawat zona ng Pangulo ay laging merong kontrobersiya. And isa na dyan, sino ba yung mga hindi dadalo? Okay. Sino ba dyan yung mga dadalo? And isa sa mga alam natin na hindi dadalo, In-announce si Vice na. President In-announce. Sara Duterte na na-announce na nga, na-confirm na hindi talaga siya pupunta. Okay. And isa din sa mga hindi pupunta na nabanggit sa atin is mga ex-Vice President tulad ni Leni Robredo, Binay, and of course, si Noli De Castro. Okay. Baka manonood lahat yan ng Netflix sa kwan. Designated Survivor. Ang tanong ko, napanood mo ba yung Designated Survivor? Actually, ang Designated Survivor, si Kiefer Sutherland ang bida niyan.
Okay. Actually, napanood ko din, isa sa mga tinutukan ko yan, ganun pala ang style nila sa US pagdating sa pagkakaroon ng yung mga ganyang senaryo na dapat May naka-housing na isa. may naka-designate na talaga na mamumuno just in case magkaroon ng mangyayari dun Oo. sa May sakuna. current. Parang Okay, ganon. May na- earthquake, sabihin natin. Yes, oo. Mga Or ganon. wars, mga Oo. ganon. Saka wala pa naman bago, wala pa naman latest ang designated survivor. Yan. Alam ko kasi napapanood ko naman kasi yan. Pero ang alam ko ito, adaptation lang to dun sa Korean. Hindi, kwento talaga yan. Nag-start yan sa US. Kasi si Kinapi lang ng kaya kinapila ng Korea. Ang alam ko ang producer niyan si Kiefer Sutherland. Siya yung gumawa ng 24, yung 24, yung kinopia ng 24 oras, parang ganon. Kasi kamukha ni Mike, yung mismong presidente ng 24 na TV series. Correct. Parang ganon. Oo. So isa pa sa mga nabanggit dito, yung newly installed daw na si Juan Edgardo Sony Angara will likely to make his debut appearance as a member ng Marcos cabinet. Okay. At syempre medyo ulit to kasi syempre malalaman natin na yung mga different personalities with regard kasi sa funny board, with regard sa politics, sabi nila magulo, ang dami-daming kontrobersiya, so hindi natin alam kung ano ba talaga yung stand ng bawat isa, bawat elected officials natin with regard sa current na government natin. Alam mo, iba-iba kasi ang opinion ng bawat Pilipino. Yeah. Bawat leaders may kanya-kanya silang asset, di ba? Yeah. Yung pagpasok siguro ni Angara, siguro may nakikita ang presidente to help the situation ng Pilipinas. Isa ito siguro sa mga nakita ng gobyerno na pwedeng maka-alleviate dun sa nangyaring impact nung sa pagre-resign ni Sara Duterte. Pwede yun. Di ba? So, Oo. pwede nakita nila makaka-add yung presensya at saka yung expertise ni Angara para mapunan kung ano man yung mga pwedeng mapunan dun sa cabinet ng Pangulo. Saka syempre alam nila kung ano ang strength and weakness ng bawat ipapasok sa gabinete. Parang ganon. Gusto malalaman talaga nila kung ano yung strength and weakness. Siguro merong alam itong si president o kaya yung consultants niya kung bakit kailangan ipasok si Angara. Pagdating parang basketball yan eh. Yes. Bago mo ipasok o kaya kunin sa isang team, dapat merong kang na-scout mo na siya. Tapos alam mo na-assess na ano ba ang strength nito, ano ba ang weaknesses nito. So, parang ganon. Halimbawa, pag strength niya, ihuhun pa nila. At kung weaknesses naman, pwedeng mabago. Pwedeng gawan nila ng paraan para lahat strength na lahat. At this day and age, minsan hindi lang strength and weakness yan, pati loyalty. Exactly. Diba? Kasi napaka-importante. It is an essential matter to know how loyal a person Of is. course, ganon. Lalo na ngayon considering. Ang isang bagay, proyekto. Oo. Nag-start kayo sa pinaka-foundation, basic. Paano na pag malaki na yung malapit na kayo, 70 to 80% yung project. Pero yung kwan pala ng tao, hindi. Yung loyalty pala niya, hindi pala naka-attach dun sa proyekto ninyo. Parang ganyan. The same thing with the government. Minsan kasi ang tao, Sir Jerry Miller, minsan ang tao, it's either you're trying to be a patriot, trying to help the country, or meron ka ring pansariling iniisip para sa iyo. Hidden motive. Oo. Parang, yun nga, ano ba ang may bibigay sa akin ng gobyerno? Oo. Di ba? Parang ganyan. It's about me. Kasi pag sinabi mo patriotic, whether you get something out from the government or from your country, you still love your country. Yun. Patriotic ka. Or, tama nga naman, baka may gusto ka lang makuha sa gobyerno, kaya mo gusto. Yun, mga ganon. May mga ganon. Diba? Kaya, So, good news ito, Funny Bird, sa mga mamamayang Pilipino dahil ang isa sa mga sasabihin ng ating Pangulo ay ang upliftment daw ng lives ng mga Filipinos. of course, Goals ng Pangulo ang pagkakaroon daw ng nation building. ang mga congressmen andyan din, for sure. Correct. Oo, siyempre bawat region nila ay gusto nilang malaman kung ano ang benefits makukuha, di ba? Ayan. And syempre, bawat probinsya, kasi lahat ng probinsya
well represented yan ng mga congressmen. Of course. And syempre, may mga probinsya nag-excel when it comes to economies, or when it comes to different aspects ng governance. And syempre, may mga bibida dyan. Let's say, for example, pag Baguio City, naturingan tayo na parang pinaka-richest outside Metro Manila na province. So, baka malay mo, ano ba yung good implications nito sa ating mga mamayang tiga Baguio? Oo. Saka, syempre, may mga madidisappoint na mga congressmen, Yes. may mga mag-a-agree na congressmen kasi lahat naman tayo hindi equal ang distribution when it comes to funds. Tama ka Kasi dyan. depende kung ano ang kailangan ng isang area, Or di ba? area or local- Kasi kunyari localities. kunyari area mo, kunyari BGC ka. Mayaman na yung BGC. Mayaman na yung BGC. Parang ganon. Hindi nila kailangan ng pang root crops, agriculture kasi wala naman yan eh. Parang ganon, di ba? Correct. So, ang dami mong i-consider ng mga factors, ang dami mong i-consider ng mga bagay-bagay, pero hindi talaga maiwasan yan, Funny Bird. May mga medyo magtatampo. Alam mo naman ng mga Pilipino, napaka-sensitive. So, kapag hindi napagbigyan, alam mo yan, tatampo yan. Oo. So, dasal lang natin, prayer natin, sana yung mga elected officials natin, maging, unbiased. Oo. Or dapat, alam mo yun, equal dapat yung open mindset. Open mindset. Saka Sir Jerry Miller, it should start from the top as well. Exactly. When it comes to ano yung dapat fair na lang tayo, firm and fair. Yan ang importante lalo na sa Senado. Napansin ko may mga nag-aaway-away, may kanya-kanyang kakampi. Dapat May mga factions dapat yan. isipin natin na in order for our country to progress, dapat iisa tayo. Tama. O yung mga issues na yan, santabi na natin yan. Dahil nakaupo tayo as senators, congressmen, dapat we won't take sides. Dapat for the country lagi yan. Which is a basic ko naman talaga, basic knowledge when it comes to governance kasi nga kapag nagkakaisa talaga yung mga nasa There's improvement. There's improvement, there's growth ng ating bansa. And pag may division, expect mo talaga magiging stagnant yung ating economy, magiging stagnant yung growth ng ating bansa. Parang kung yan crab mentality yan Kaya hindi Yes. umaangat yung crab kasi hilaan ng hilaan. Correct. Diba? Tumataas yung isa, hinihila ng isa. Oo. Diba? Kaya nga So, napahirap, di ba? pero napapansin ko hindi lang sa ating gobyerno, sa mga work settings, sa mga educational settings, meron at meron ganyan. Siguro na embedded na talaga sa ng mga Pilipino, sa lifestyle ng mga Pilipino, Part sa ng culture. culture ng mga Pilipino. Oo, So, kaya ang hirap alisin. Ang hirap alisin Ang hirap yan. alisin. Sa showbiz pa nga lang hilaan na nga Hilaan sa fans pa lang Correct. di ba? Ano pa kaya sa Ano government? kaya dapat maging tayo, i-practice natin sana, Funny Bird, yung yung pagiging genuinely masaya para sa isang tao. Halimbawa, si Funny Bird, talagang tumataas yung kanyang views and Oo, di ba? Mga ganon. sa kanyang social media accounts, and I'm so happy kasi nga syempre aside from the fact na magkatrabaho kami, gusto ko na-uplift niya yung kumpanya, okay, Oo. na kanyang nire-represent. Kalimbawa, maganda yung performance niya, syempre nasasama na rin yung company, at ako nagtatrabaho ko sa isang company na magkasama tayo, na-uplift na rin ako. Dahil Diba? magkasama nga tayo Magkasama tayo. sa trabaho, Ayan. I Kaya can nga also ngayon, nag-con ka lang, Funny Bird, nag-suggest ka lang na magkasama tayo. Go ka agad ako. Kaya Bakit nga ka mo? Well, todo suporta ako sa'yo. Saka dahil magkasama tayo, Oo. my success is your success. At the same time, I can share to you my trade secrets. Exactly. Ganun lang yun. Diba? So, kailangan talaga, yun nga, you have to be open-minded at hindi kayong, marami kasing mga Pilipino, crab mentality. May mga hidden motives. Gusto ka dahil may nakukuha sila sa'yo. Why don't we try, at least this time naman, once and for all, na maging totoong tao ka naman. Pwede. Diba? Maging Pwede. totoong tao ka. Kasi hindi lang naman ikaw ang hindi lang naman ikaw ang makikinabang, kundi pati nakapaligid sa iyo. Siyempre. So, pag oo. maganda yung working environment,
maganda ang lahat, maganda lahat. Oo, sana Ating ganun. experience, sana ganun. Nag-aangatan, Oo. hindi naghila. Oh, better said than done. Kung titignan mo. Pero importante talaga dapat yan. Pero Diba? Funny Bird ay isa sa mga nagustuhan ko talaga sa atin dito sa FM Radio Baguio. Napaka bait ng mga empleyado. Ayan, alam niyo mga ka-Vibes, medyo kasi ngayon lang ulit ako nag-ere. So ito observation ko lang naman. And marami rin mga curious, kumusta na yung mga empleyado ng FM Radio. So tayo naman ang isa sa mga na-appreciate ko, very tayo, ingenious, at the same time patient. We're so Oo. patient. And at the Kaya same nga, time we're so yung talagang patient talaga kasi we're waiting. Oo, di ba? Sabi nga nila, to wait is one of the hardest things to do. Oo, patience Pero, yan. We're still waiting. Oo, in the service of the Filipino. In the service of the Filipino. mga ganon, no? So hopefully, syempre isa rin na gusto kong makita dyan. Kung, syempre, is it very nationalistic ba ang kasuotan? Mga ganon. Ito pa Minsan, kanina. kung din yan eh. Napanggit ko kanina sa'yo, as early as 9 a.m. kanina, may mga pumupunta na, may mga nagsisidatingan na Okay. mga congressmen, mga members of the House of Representatives, mga senators sa Batasan Complex. Oo. And nakita ko si Amy Marcos, Is there? may naka-Filipiniana talaga. Okay, Filipiniana. Okay. So, fashion. Oh, syempre, kwan yan. Minsan kasi kwan din eh. Parang ang SONA, parang pagpapakitang gilas ng mga kasuotan din yan. May kanya-kanyang kwan yan eh. May kanya-kanyang designer yan. If I'm not mistaken, way back, sina Pitoy Moreno. Ito, tumutulong din sila para mabihisan yung mga congressmen at senators natin. Tama ka dyan kasi nga nakatutok ang buong Pilipinas at saka hindi lang buong Pilipinas, ang buong mundo. Oo. So syempre, nakikita nila yung culture natin when it comes to clothing, Oo. fashion. Saka Philippines is one of the most, fashionable people in the world. Really? Maniwala ka. Sino ba ang may karamihan ng mga MILV, may Gucci, mga ganon. Pilipino yan. Oo, di ba? Para mga crazy rich Asians. Oo, mga ganon. Pagdating sa pormahan kasi hindi nagpapatalo ang Pilipinas eh. At saka, for everybody's information mga ka-vibes, ang SONA ay isa sa mga pinaka-importanteng event sa Philippine politics. Kasi Oo. nga syempre, dito natin makikita yung gradong ibibigay. Okay? Gradong ibibigay ng sambayan ng Pilipino sa report ng ating Pangulo na na-accomplish within the year. Anong lengguwahe ba ang gagamitin sa mismong SONA? Kilala natin si President Marcos Jr. Oo. English. English yan. Okay. Si Kwan ba dati, sina President Duterte, ano ba? Tagalog ba siya? Although hindi ako nakatutok dati kasi, hindi ko na maalala. So far, English din. English din? Yan, English. Okay. Pero meron yung nagtagalog. Anyways, medyo na... Si Pinoy. Si Pinoy yata. Nagtagalog ba siya dati? Nagtagalog ata dati. Oh. Pero mostly English talaga. Mostly English. Okay. So, expect natin si Pangulong Marcos. And at the same time, syempre, magtatagalog siya at certain times. Sino ang expected mo na gusto mo makita sa mismong SONA, Jerry Miller? Expected si President. Of course, President of the year. Siyempre gusto ko present lahat. Mga artista na mga artista. congressmen, senators. Ang isa sa mga pinakakaabangan nila yung ang Pacquiao couple. Okay. Diba? Kasi syempre Darating yan. very kwan sila when it comes to fashion, lalo si Jinky Pacquiao. Oo. Magiging suit niya kung Mga 2 buwan pa lang pinaghahandaan na yan, di ba? baka pa nga 6 months pa eh. Oo. Kung nagpapagawa na sila ng mga So kung makita si Kuan eh, si Sino? Ikaw naman. Lucy and Torres. Richard. Kasi parehas na leaders yan, di ba? Correct. Congressman yata si... Tapos mayor si ano. yan. Si... If I'm not mistaken. Okay. So, ang dami nating gustong abangan. Actually, napakadaming dapat na pag-usapan. Pati nga yung mga trivial things like ilang palakpak ang may usually. receive. Diba? Nabibilang pa nila yun. Ang galing. Statistics talaga yan. Statistics talaga. Nililista. Ilang mga, ano ba yung, at saka ito pa,
ilang oras o gaano katagal yung SONA ng Pangulo. Okay? For the past years, talagang yun ang mga tinututukan. Is it short? Or is it long? Or is it katamtaman lang? Diba? Oo. So, ang dami-daming mga stats na kinoconsider. Ako minsan ang tinitignan ko hindi yung oras, Ano? yung facial expression ng presidente At saka on yung- how he delivers it. At saka yung content din talaga. Oo. Napaka-importante yun. Kasi Oo. nga, doon natin malalaman ano nga ba talaga yung mga gusto nating ano ba talaga yung mga accomplishments ng ating Pangulo. Oo, Yun di lang ba? naman, yun lang naman. At saka kung ano yung vision pa niya, ano pa ba yung mga gusto niyang gawin in addition doon sa mga na-accomplish niya for the whole. Oo, di ba? Mas marami bang i-contribute niya sa Luzon o sa Davao? Yung mga, yung mga katanungan ko eh. Diba? Yan pa nga eh. Kailangan malaman din natin. Kasi dapat equal distribution din. Oo. Kasi most of the time dati, puro Luzon. Oo, Pero nung, depende rin kasi sa mga nagiging presidente, parang si Duterte, syempre, nagkapangalan ang Davao. Oo. Diba? Nagkapangalan ng Mindanao. Alam mo, based sa experience ko bilang mambabata sa isang barangay. O, di ba? Nagkaroon din ako ng barangay dati. Usually, kung saan malaki ang boto, doon sila nagbabagsak ng malaki. Parang halimbawa dito sa Baguio, kung Oo. ano yung pinakamalaking barangay, Oo. doon sila naglalagak. Kung saan Mas nanalo yung maraming, politiko. budget, and on that perspective, Oo. that specific perspective, kung ano yung barangay or kung ano yung locality na ang daming nagboto sa'yo, Oo. doon siya maglalagak ng maraming Usually, mga ganon ang ginagawa. Tama So ka dyan, makikita natin kung saan talaga ang distribution na mas malaki kay senator, kay presidente, Kay presidente. mga ganyan, mga ganon, di ba? So, ingat din mga kabayas kasi medyo umuulan ata sa labas. Oo. Kanina medyo makulimlim and Balita ko sa Rosario, La Union, umuulan din. Umuulan din daw. Ayan. Balita ko. ito ata yung funny bird yung sa low pressure. Oh, may low pressure May din low yata. pressure. May low pressure. Ito yung epekto niya. So, let's be safe mga kabayas. At Oo. kailangan maging kwan tayo. Maging expectant din tayo. Alam nyo, ang Pangulo, hindi yan Superman. Mm. Okay? Ang ating Pangulo. Hindi yan Superman. Na kailangan, ora mismo, na-fix niya kung ano yung mga problema natin. Pero at least kahit papano natatouch ang bawat aspeto ng ating gobyerno. Mga proyekto na dapat kailangan ma-accomplish. Let's say for example, mga roads natin, Mhm. digital connectivity. Oo. Alam mo ba, Funny Bird, recently nagkaroon ng worldwide na IT shutdown. Okay. Kaya may mga banks na na-shutdown for how many hours? May mga airlines. Ewan ko, talagang with our technological age kasi ngayon, ang bilis din nung sabotahe. So Oo. as much as possible, kailangan bawat mga Pilipino mabigyan sila ng opportunity na malaman na ang digitalization Oo. and connectivity kasi importante to. Although tayo alam naman natin na mga Pilipino napakagaling nila when it comes to social media. Mhm. Okay? So pero gamitin natin ito sa magandang paraan. Sa kwan ba sa base kasi last time around alam ko kwan medyo bumibilis na rin yung kwan natin yung internet connection. speed. Okay, gusto ko malaman kasama ba kaya ang Tama. technology sa Pilipinas sa papabilisin yung kwan yung mismong internet natin. Oo. At saka syempre kasama din diyan yung when it comes to space age, dapat nakakaangat din tayo when it comes to that, di ba? Kasi nakapagpadala naman na tayo ata ng satellite dati. Okay, So oo. dapat mabigyan din ng opportunity na ma-improve din yung ating space exploration. Oh, will they tackle hindi. Ewan ko lang kung itatackle yung kwan Tingnan divorce bill. Saka yung mga Meron ba? ang dami kong ikaw, gusto ko malaman ano ba ang stand mo when it Alam mo, comes to ano binaba, kanina, Divorce bill. bago ako pumasok sa opisina, tinitignan ko yung mismong binanggit nung buhay pa si Miriam Defensor Santiago. Yes, Sabi niya, kung hindi, if you cannot fix a relationship anymore,
Ibig sabihin, Wag mo nang wag mo nang ipilit. Wag mo na ipilit, Wag mo na ipilit. 'di ba? Kasi kung ipipilit mo pa, baka mas malaki pa ang magiging problema. It Tama. will affect the children, mga tipong Kasi ganyan. traumatic yan sa kanila. Oo, saka Hindi lang syempre naman sa mga anak, hindi sa mag-asawa din. sa kakuan yan sa isang relationship kasi may psychological, may physical abuse, Physical, yeah. mga ganon. Tapos syempre consider mo pa rin yung economy ng bawat pamilya. Yung financial aspect. Dapat tingin ko kung hindi na talaga mag-work, dapat sabihin natin nasa Pilipinas tayo at Katoliko pa rin tayo, ayaw natin magkahiwalay. Masyadong makakon tayo yung conservative. Oo, pero minsan kailangan ng buwagin kung hindi na talaga pwede. Tama. Kasi may mga bagay kasi talaga na hindi dati applicable. Mhm. Pero ngayon, kasi nag-i-evolve na Oo. ang mga relationships, That's nag-i-evolve ang tao. Hindi yung evolve na Oo, kasi ang mga tao, we are what do you call that? We are ever changing. Oo, Ayan. syempre, oo. So as much as possible, maging updated din yung mga laws, mga rules na ni-implement para sa mga tao. Let's say for example itong divorce bill. So malay mo ito nakakakuha na talaga to. Nakakatulong na talaga with the present situation ng relationship. Sabi nga ni Maris, sabi nga ni Maris Racal, we were on the same page. Kaso she's not anymore. She turned to the next page. So- Di ba? After a few years, she turned to the next page. So ang binabanggit niya, pinili niya ang career over love. Parang ganon. Siyempre kasi mahuhuli mo ang isang tao sa kanyang mga pananalita, 'di ba? Siyempre sinasabi niya before same page kayo. Perfect combination. Pero people outgrow each other sometimes, Tama. 'di ba? So you do believe that Oo, may ganon. we will going to fall out of love. Parang Sometimes, 'di ba? Pero ganun. Not all the time. not all the time. Meron naman yung kunyari, subtle lang yung relationship, pero may mga tao din kung saan subtle yung relationship, pero mas lalo pang tumindi yung relationship. May mga ganon Yun ang maganda. Oh, 'di ba? Parang ganon. Sana ganon. Sana ganon din sa Senado. Parang i-connect mo na lang. Oh, para at least 'di ba? Pero hindi ko alam kung itatackle talaga 'yan kasi it's not part of the problem muna ni ni President. Oh, syempre ang magtatackle niyan mga Senate ba? I think so. Sa mga bill na ganyan. Kasi may mga readings yan di ba? Mga divorce Sa House of Representatives, may first, second, and third reading. Tapos ipapasa yan sa Senado. May first and second reading din until such time na i-submit kay President and pipirmahan. Alam mo, ayoko yung mga kasagutan kasi according to the Bible, kasi the Bible is so far back, di ba? When it comes to society. Iba na ang society ngayon, iba yung society noon, di ba? Kung sabihin natin bawal dati, ngayon pwede na, di ba? LGBTQ dati hindi pwede, way back kasi it's nasa Biblia yan. Naging kwan ngayon. nag-iiba. Tulad nga na nabanggit ko Nag-evolve. kanina, nag-evolve tayo. Culture natin, society natin, nag-evolve. Nag-evolve, oo. So, may mga bagay-bagay na, pero yun nga lang kasi, may mga tao na ang hirap nila mag-adapt to change. Oo. So, kaya nagkakaroon tayo ng disputes, nagkakaroon tayo ng disagreements dahil iba yung views nito, iba yung views naman nito, iba yung grupo, ito yung gusto nila, itong grupo na to. Oo, mga ganun, so, mga ganun. ang hirap talaga. So, mas maganda talaga magkaroon tayo ng, tulad ng sabi ko kanina, we have to have an open mindset. Oo. We have to be able to foresee ano ba ang kayang gawin ng, let's say for example, divorce bill sa yung impact nito sa society natin. Oo. So, syempre, hindi tayo mag-iisip. Kunyari ako, senator ako, hindi ako mag-iisip ng tungkol sa divorce bill kung hindi naman ako divorce o di kaya wala naman ako sa certain situation o wala naman akong tsansang magkaroon ng ganong sitwasyon. Pero Yung parang hindi ka makaka-relate hindi mo, makaka-relate. you yourself haven't experienced it, pero
you have a mind, you have a ability to think at malalaman mo kung ano yung pwedeng implication nito kahit na hindi mo pa naranasan. Saka tignan mo yung population. Okay. Tumataas yung ating population every single day. Oo, di ba? Dati, if I'm not mistaken, we're 120? Ang Ano natin? dumadami talaga, dumadami. More than 100 million. O kasi kung Filipinos. ang divorce, it all boils down to the children, at syempre titignan mo rin kung ilan ang abuse women, abuse men sa isang area. O dati kasi ang natututukan lang Hindi. abuse women. Oo. Now May abuse may mga men na. abuse men din. Oo, di ba? So it's very relevant. Oo, It's di ba? very relevant na talagang on both sides kasi dapat. Both Mm. sides ang tinitignan talaga natin. Oo. Hindi lang mga kababaihan kasi whether we like it or not, meron din mga kalalakihan na bibiktima ng O, ito yung mga psychological. psychological. Oo, psychological Kasi pareho abuse. namang affected Affected talaga physically and emotionally. Kasi pag sinabi mong psychological, hindi magiging kuwan yan eh. Minsan, tataas ang suicide pag ganun eh. Right. Mga ganon. Tama. So, you have to consider all the aspects na kailangan i-consider. Anong pros, anong cons ng mga gagawin natin para at least makapag-connect tayo dun sa certain bill na gagawin natin. And of course, sa dami na napag-usapan namin, Oo. Funny Bird, very expectant tayo. Okay, Oo. na magiging maganda yung report ng ating Pangulo Oo. mamaya sa kanyang SONA. Excited na rin ako, excited na rin ako. Napaka-exciting kasi ang dami nating gustong malaman. Oo. At kung masusurpass pa ba niya yung mga naging accomplishment ni Pangulong Marcos Jr. last year sa kanyang Oo. naging second SONA naman. Oo, Sa importante taong bayan. yan. Saka syempre iisipin natin yung kwan eh, yung paano niya i-deliver yan. Correct. Paano ang reaction ng mga iba kasi ang reaction ng bawat society eh. Like for instance, A is kunyari A, B, C, D, E kasi ang kwan yan eh, ang status ng bawat Pilipino, di ba? A as pinakamayaman, E pinakamahirap, mga Yes, ganun. yes. Ano ang reaksyon ng lalo na sa masa? Masa. Oo. Masa. Dahil syempre sila ang nangangailangan ng tulong. Tulong talaga. Mm. Kasi most of the time, sila yung number one, okay, na sinasaalang-alang sa mga proyekto. Oo, sila talaga. Dahil sila yung Lalo na kulang. Sa bahay, Oo. pagsasaka, mga ganyan. Agriculture is very important din talaga. Kasi syempre, sabi nga nila, may mga ini-import na tayo. Bakit hindi tayo pwede gumawa ng homegrown? Mga Parang, ganon. dapat, let's start being local. Oo, mga ganon, mga Kasi ganon. magastos ang importation. Oo, Magastos. magastos Yun nga talaga. lang, may mga kailangan din tayong we have ay, kala ko may tumatawag na. Kailangan nating, nagulat ako. Kailangan nating take into consideration din na, alam mo yun, when it comes to importation, malay mo, baka nabagyo, or kulang talaga tayo ng local supply, so kailangan natin ng importation. So, Oo. ang dami-dami i-consider na mga factors. Oo. So, pero as much as possible, ang goal natin is less importation and dapat maging local tayo. Oo. Makikita natin yung growth mismo ng mga ibabalita dun sa SONA ni President Marcos. Okay. So, ikaw mamaya, saan ka manonood? Sa bahay? Dito? Pwede rito. Depende kay Sir Juan. Oo. Para, Saka gusto makita yung gaano karaming palakpak, mga ganon. palakpak. At kung gaano kahaba. Saka makikita mo talaga ang mga facial expression ng bawat kongresista, senators. Very ba sila, enthusiastic sila dun sa mga magiging accomplishments na i-report ni Pangulo, or baka may mga magtataas ang kilay, or ang dami-dami natin kailangan i-consider doon. Alam mo, facial expression is very important Right. daw pag nanonood ka ng isang SONA. Tama. Oh, di ba? Kunyari,
ngumuwi ka ng konti, ibig sabihin negative. Hindi mo type yung sinabi ni Presidente. Mga ganon. O di kaya, tumaas yung kilay mo. O tingnan natin yung mga facial expression ng bawat Pilipino. Kahit yung mga kongresista saka senators, kahit sabihin nating against, sabihin natin hindi kayo magkakampi. O di ba? Kunyari si Senator Bato. Mga ganyan. Actually, dyan natin malalaman kung tawag nito, gaano yung extent ng disagreement ng bawat isa. Kung halimbawa, the whole duration ng SONA, yung isa nakasimangot, nako, alam mo na talaga. Oo. Against. Oo, hindi yung dapat isipin natin bilang mga leaders natin, we won't take sides. At dapat, Isipin natin yung positive lahat. Tama ka dyan, Funny Bird. Dapat objective. Oo. Yung kapakanan ng Pilipino, bawat Pilipino ang isipin. Hindi yung kaya ka nga nandyan niluklok ka. Niluklok ka ng sambayan ng Pilipino. Okay? Ng mga elected officials natin. So, hindi ikaw hindi yung pansariling interest mo or hindi yung own reactions mo. Parang ganyan. Oo. Para sa Pilipinas Ang mananay. dapat yan. Saka syempre, doon sa mga nangangailangan. Tama ka Yan. dyan. So, again, Funny Bird, thank you so much for having me in your program. Okay, hindi ko na program na ni DJ Ray. Si DJ Ray. Okay, nang hiram lang kami ng oras. May naman nagtatanong, actually may nag-text kanina, ano daw masasabi ni DJ Ray when it comes to the sauna? Oo nga, anong masasabi mo, DJ Do you have Ray? any reactions, wild reactions in our, yeah? Bilang isang Gen Z o isang millennial na katulad mo, ano naman ang gusto mong mapakinggan kay President Marcos? Nasa spotlight. Dapat legitimate na ang pagiging, anime, sa something. media personality. Ayan, sa media personality. Ayan, pinag-isip nyo na. Nala. Ayan. Ayan. That's actually a good question. Right. And yung masasabi ko lang is I haven't been paying much attention to the news lately kasi I have, on top of having my own stuff to worry about din, there's some parts of the news that gets past my feed. So there are some cases na makikita ko na talaga yung mga pinag-usapan dyan. Pero one of the most prominent things na nakita ko is largely speaking on what's going on in the West Philippine Sea as well as the legalization of divorce. So while I'm still researching on the West Philippine Sea and what's happening in and with it, Right. Yung mas focus ko lang, the one that I can really speak more on is yung sa legalization ng divorce, which we're talking about our views here. So I'll say na You're in favor? I'm in favor of it. Okay. Kasi not all marriages are successful. Right, yeah. Some are... Right, yeah. Some in order for people to really heal, the divorce needs to happen, and people keep equating divorce to annulment, which are two completely different things. Oo. Yung divorce is the formal, legal, proper stop to a marriage. Sa annulment naman, you're still married by technicality. Pero kapag annulled yung marriage mo, it just there walang divorce na nangyari dyan. It just says you're still married but you guys can legally and emotionally do stuff without harming the other na. That's how I see it. Okay. So, mas mahal yung kwan. Oo, mas Annulment. mahal yung annulment. Annulment. Oo, mas Kaya mahal. nga yung iba, they don't have the means. Kaya no Oo. choice, parang legal separation lang yung nangyayari. Saka minsan, you're just trying to prolong the agony of the relationship. Exactly. Yes, precisely. That's why for a relationship to properly end, lalo na marriage, you have to divorce the person and that's the only way I see na legally you can be free. Pero emotionally also yes, pero there's no denying that both options are very financially draining. Exactly. Pero sa akin lang naman, as much as possible, before you get to be in a relationship, bago ka mag-asawa, para maiwasan na natin itong mga annulment, separation, blah, 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 and or divorce, mga ganito, you have to make sure na yung
pakakasalan mo, mahal mo talaga, you are compatible, mga ganyan, in all aspects, mga ganyan, para in the long run, magtatagal talaga kayo, you're gonna be in it for life, ayan. So, maiwasan natin yung mga bagay na to. Kaya, napaka-importante, at the start pa lamang ng relationship, you have to make sure, ask yourself, can I live with this person for the rest of my life? Kilalanin mo mabuti. Kilalanin mo na mabuti. Hindi diba? ba kasi padalos-dalos eh. Alam mo yun, parang pinairal kasi nila kung minsan yung, mahal ko siya. Saka minsan, kung daw yan eh, pag deceiving daw ang appearance. Yes. Most of the time, appearance is not a good, tawag nito, hindi siya magandang basehan. It's not a good basis para At sa all. Kasi, affection. At all. Kasi, isang bagay na kung maganda o magwapong tao yung partner. Yes. Pero they have to have a personality. And when they do have a personality, doon mo talaga masasagot ang tanong na, can I live with this person? Exactly. Actually, sabi nga nila, based sa mga psychologists, you are marrying or di kaya you're falling in love to somebody kung maayos ang childhood ng karelasyon mo, this will be a good relationship. Pag medyo magulo ang childhood niya, na mas marami siyang trauma, mas mahirap ang relationship. That also depends then, because the way I see it, you can be raised well and still have a lot of trauma to you. And Totoo yan. and it also depends then on how the person carries themselves. Everyone has trauma, pero not everyone has the capacity to keep a level head. Kaya At saka, a lot of people are kung minsan deprived of support. Yes. Ikaw mag-isa mo sa family, how can you be able to have a strong support system? Lalo na kapag pagdadaanan mo ito. Pag pagdadaanan mo mga to, expect mo trauma. So you have to have a strong support system. Yan. Importante yan. Saka hindi misconception yung pag ikaw ay mahirap, mas marami kang trauma. Hindi yun eh. Hindi, Meron din yung mga mayayaman na deprive o di ka nagiging overprotective yung parents, tapos yung bata nagkakaroon ng sarili niyang problema as a child, mga ganon, di ba? So iba-iba tayo ng sitwasyon eh. Kaya sa dami ng mga ito kasi nangyari na before, and it keeps on happening up to now. So as much as possible, dapat we have meron na tayo yung overview, how are we going to make a way na matugunan ng mga bagay-bagay na ito. So ayun lang naman sa akin. Kailangan magtulungan, kailangan magsuportahan, kailangan yung tao, you have to be able to know na ano ba yung talaga yung gusto mo. Yan. Based on our experience, based sa mga experience mo, ayan, di ba? Kasi iba-iba, lalo na considering iba na yung millennial ngayon, iba na yung Gen Z. Actually, magkaiba din ngayon ng on the perspective of men and of course women. And yung perspective ni Rain, syempre iba din eh. So, hindi mo pwedeng sabihin na pare-pareho, no? Iba-iba yan. Every single person has their own differences. Yan. right. So, hopefully, matulungan natin yung mismong, sa SONA mismo, siguro makikita natin kung ano yung mga ambag ng mga ibang mga consultants ni President, di ba? And advisors. With regards sa mas bata, mga ganon. Ano pa na-expect mo aside sa divorce bill and ano pa yung sinabi mo isa? Well, there are lots of things going on sa West Philippine Sea, so West Philippine I am Sea. interested in seeing what the proceedings are going to be regarding that. Pero I can't say much yet because the research I've done into the subject is not enough. Kaya as much as I can be opinionated about many topics, this is the one that I have to be careful about kasi nire-research pa lang. So I'm still trying to find yung
yung mga credible sources of information regarding everything that's going on. Pero I'm not going to deny na hindi naman sa medyo, actually unsettling nga talaga yung nangyayari ngayon over there. Yeah. Alam mo, may napanood ako kanina, West Philippine Sea. Sabi nila, before magkaroon ng, kunyari, kasi sinasabi na iba, etong China, gigirahin tayo ng China, parang ganon. Bago sila pumunta sa Pilipinas, nakita nyo ba yung mapa? Okay, dadaan pa sila ng Vietnam, na meron din silang problema sa Vietnam. Taiwan, may problema din sila sa Taiwan, may problema din ang China sa India. Okay, so, kahit ikaw yung pinakamatapang, pero kunyari, ang dami mong kalaban sa mismong classroom, wala din, di ba? Wala din. So it's not between China and Philippines only. It's between the territories surrounding Oh, either. di ba? Maraming mga bansa ang pumapanig sa Philippines regarding dun sa territorial dispute natin. Kasi if China would be able to go through or push through na makuha lahat yung, let's say for example, yung inaasam nila na territory natin, they could also do that to other countries. Oh. So, ayaw ng ibang mga countries yan. Kailangan respetuhin natin yung mga territorial boundaries ng bawat bansa. Saka iba-iba ang consultation eh. Exactly. Iba-iba yung consultation ng bawat country. So hindi natin alam sa And iba. also, DJ Rain and of course Funny Bird, bawat bansa kasi may mga allies. Di ba? Oo. And one of our biggest ally is US. US. Oo, mga ganon. And China. That's why we have so many Chinese cars, di ba? Okay, so Di ba ang daming Chinese cars? may Chinese ba yung Geely? Geely, Shangan, GAC, mga ganun. Actually, mga China yan eh. Oo. Pero ikaw parang Familiar. kwan ka ata loyal ka sa Japanese cars and US cars. Sa akin kasi, kwan lang talaga ako eh. Dalawa lang iniisip ko. Every time I look at a car, dalawa lang talaga yan. Kung hindi Mitsubishi, Toyota, mga ganon eh. Kasi typical Pilipino eh. Typical kasi yan eh. At saka Kasi may pyesa yan eh. mga pyesa, Ganun eh. madaling mahanapan. Oo, ganun yun eh. Ganun ako mag-isip Dahil eh. na natin napag-usapan. Di ba? Ganun ako. Ikaw, nag-iisip ka ba ng Chinese car? Parang Baka sa Banban, marami yun. Di ba? Pero ito lang nabasa ko rin lang to. Sa lahat ng survey na ginawa worldwide, Lexus ang may pinaka least na problema when it comes to mechanical. Siya, Depende sa model siguro. pinaka-top siya na car. Kaya mahal naman kasi ng Lexus eh. Parang sa atin dito, yung pa natin dito, Funny Bird, yung standard ng Philippines, luxury car na yung Luxury car talaga yan. Siyempre, di ba? Kunyari, Toyota ang type ko, pero Land Cruiser pa lang gusto ko. Di ba? Mahal yun. Mahal yun. Parang 4 to 5 million ata ngayon. Oo, ganun yun. Di ba? So, anyways. Alam mo, ang sarap manood ngayon kasi maulan, malamig. Kailangan natin ng parang magluluto ba tayo ng popcorn habang nanonood ng Kaya nga. magkakape? Pero I'm sure na mapapanood yan sa sa social media din, Yes. sa mismo. Saan ba mapapanood yan? Mapapanood siya sa Ilalabas ba natin sa yan, Sir Juan? Sa FM, for FM page? Radio Baguio, FMR. Sa FM page. Radio Baguio. FMFR page. Sa page natin. And meron din sa Prime TV ng May Prime TV din. PCMC, Philippine Collective Media Corporation. And since we're naka-tie up tayo with Radyo sa 630, mapapanood din siya. Mapapanood din yan. And mamaya mga ka-vibes, asahan po ninyo ako. Mamayang alauna, ayan, magre-report po tayo sa Radyo sa 630. And basta, mga bandang 1 to 2, andun tayo. Between the hours. Ang kausap mo si Alvin. Baka si Alvin. Si Chino. Anyways,
Maraming salamat ulit. Maraming salamat. Kaya na pa tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga sambayan ng Pilipino dahil talagang walang sawa silang nagsusuporta pa rin sa pagiging online ng Oh, yan. Okay, in behalf of Jerry Miller, in behalf of DJ Rain, this is Funny Bird saying thank you for joining us sa ating pre-coverage ng SONA ni President Marcos. Everybody, let's get back to the music sa FM Radio 94.3.